Napakamahal na po na rito ng arkilan ng kalamansi. Dito sa amin, 1 hektarya lupa, wala pang tanim, 1 milyon na. Yun po tinatawad po ng mag-aarkila. Wala pa pong katanim-tanim yon. Lupang lupa pa lang. Iba naman, doon sa parte po naman ng Palayan City, 1,200 na kalamansi na 3 taon, inarkila naman siya ng 2 milyon. Ay lalo mas matindi yun. Ang term yata niya is 10 taon na arkila. Kaya yun pong ating mga kababayan, ating pong mga subscriber na nag-iibig talaga na magpahanap po sa atin ng ating kalamansi na arkilahin, lupa, mapalupa man yan o mapakalamansi. Pagka po 2 taon ang kalamansi o 3 taon na humahataw na, mahal na po yun. Kamusta na kayo mga katrib, at welcome po sa aking YouTube channel. Ngayon po ay tapos po natin ang ating trangkaso, meron naman po tayong sore eyes. Ngayon po mga katribya, ito pong ating kalamansi, itong ating pong bagong farm. Nag-spray po tayo ng ating herbicide dito. Halos 2 karga lang naman po ito bilang pagkondisyon natin bago natin ito sabugan ng ating abono. At saka po kung hindi uulan ay ating pong tutubigan. Kaya in-spray muna natin ang ating herbicide. At maganda-ganda po mga katribya po yung panahon. Mainit. Kaya lang uso po kasi ngayon mga katribya po ang trangkaso. Tina rin po ang ating sore eyes. Kaya mahapdi po yung ating mata. Yun po ang ating herbicide. Sayang po kasi itong araw natin kung hindi po tayo makakapag-trabaho sa ating kalamansi, kaya sinasamantala na po muna natin. Okay pa naman, no problem. Awa po at tulong po ng Panginoon, kaysa naman doon sa ihihiga po natin ay medyo mahirap. Kaya yun, linis tayo ng ating kalamansi. Di na rin tayo muna po makakapagtanggal po ng ating bagging. Herbicide muna po yung ating pong gagawin, kasi syempre para bang hinintay natin po yung pagkamatay ng damo, yun, pati yung bagging na nang matitira, yun naman po ang ating susunod po nating tatrabahuin. Mainit na, sinadya po nating mainit na mag-spray para po talab na talab po sa dahon ng ating mga damo na matutuyo siya, kasi sa bandang hapon umuulan. Baka mamaya maulan po yung ating herbicide, sayang din naman yung ating pang-apply ng ating pamatay damo. Parahil po tayo mga katribya nagtatanong ukol po doon sa pataba po ng ating ka-farmers. Abangan na lang po ninyo yung ating pong susunod po na ang ating pagpasyal po sa lugar para makita po natin po yung paraan ng paggawa. Doon na po ninyo po malalaman po iba pong mga detalles. Kaya ito sa ating pong mga nag-aabang, hintayin lang po natin, dahil hintayin lang po natin po yung ating pong trabaho. Marami po kasi tayong trabaho po ngayon, at siyempre po nating mga appointment, hindi natin talaga maiwasan, kasama po yan. Kaya doon po sa mga katribi po natin nag-aabang po ng ating abono, yung pong ating Filipino Inventor, abangan na lang po ninyo mga katribi. Mamaya pong hapon, doon naman po tayo sa ating kalamansian para po tayo linis-linis din mga farmers. Pero mga naka-recover na damo, hindi ganong natamaan ang ating herbicide. Ito makapal na damo dyan.
Kain ng kalabaw. Pagkatapos po natin ng spray ng ating herbicide, ito naman po yung ating trabaho ng ating ginagawa. Magtatanggal tayo ng ating baging sa ating kalamansi. Yung mga hindi po mga nadali, ay siya naman po nating nililinisan, mailalim yung ating kalawit. At least ay maginhawa na, konti na lang ang ating lilinisan compare mo doon sa dati na marami. Nga pala mga katribya, napakamahal na po narito ng arkilan ng kalamansi. Dito sa amin, 1 hektaryang lupa, wala pang tanim, 1 milyon na. Yun po tinatawad po ng mag-aarkila. Wala pa pong katanim-tanim yon, lupang lupa pa lang. Iba naman doon sa parte po naman ng Palayan City, 1,200 na kalamansi na 3 taon, inarkila naman siya ng 2 milyon. Ay lalo mas matindi yon. Ang term yata niya is 10 taon na arkila. Yun pong ating mga kababayan, ating pong mga subscriber na nag-iibig talaga na magpahanap po sa atin ng ating kalamansi na arkilahin, lupa, mapalupa man yan o mapakalamansi. Pagka po 2 taon ang kalamansi o 3 taon na humahataw na, mahal na po yun. Kaya mahirap po tayo maghanap dito po nung maaarkila, lalo na po dito sa aming lugar. Talagang pagka nalaman na mayroong ipaaarkila yung kanilang kalamansi, agad-agad po pinupuntahan po yung may-ari. Nagbibiding sila kung alin po yung mataas. Siyempre doon matatapos po yung arkilang kalamansi. Ganon. Kaya doon po sa subscriber po natin na nagpapahanap po noong arkilahing kalamansi, medyo mahihirapan po tayo dahil marami po tayo ritong kalaban. Yung mga may kapital, may puhunan, talagang sila po ang unang nakaka-avail pagka merong arkilahin. Kaya halimbawa mababa lang po yung ating pong budget, kung 200,000, mahirapan po tayo makahanap po ng arkilahing kalamansi. Yan po kagandahan mga katribya po ng kalamansi, napapataas niya ang value ng lupa. Dati-rati mababa lang ang value ng lupa namin dito, pero simula po noong tayo po makapagkalamansi na, mataniman ng kalamansi ang mga taga rito, doon na nag-umpisa pong nagmahal ang mga lupa. Natakpan pa yung bukid, nagkaroon ng tsansa ang mga maglulupa na mataas po ang presyo nila kaysa doon sa bukid. Kaya dito sa amin, mas mahal ang presyo po ng kalamansian kaysa sa bukid. Lalo na dito sa gawin namin. Isipin ninyo, arkila pa lang ng lupa, 1 bilyon. Lupa pa lang, wala pang tanim, nakalamansian. Hindi ka pa sigurado kung yung kalamansi mo ay mabubuhay. At yung pinanggalingan dati ng kalamansi, yung pinarenta 1 bilyon. Iba naman pag may tanim ng kalamansi, 1 hektarya, lalo na kung 1 buwan pa lang ang kalamansi, 1.5 milyon naman sinasanla.
ikaw pa mag-aalaga ng kalamansi, ilang buwan pa lang po yung kalamansin tanim. Kaya pakamahal. Kaya kung meron po kayong lupa mga katribya, nakatiwangwang, kaysa po kayo ay umarkila, mag-rent, yun na lang po ang inyong pampagayamanin. At least wala po kayong malaking puhunan. Maliban na lamang, kagaya po nung ating isang subscriber na humingi po sa atin ng advice. Meron pong lupa na inaalok sa kanya, 10 hektarya, 700,000 po ang isang hectares. Hindi naman po arkila kundi bagos benta. Ayun, mura yon. Kung ako tatanungin, basta't maganda ang location, accessible na nararating po noong ating sasakyan, pagkatapos meron pagkukunan ng tubig, tapos hindi naman siya bahay tubig, okay yon. Kung meron siyang puhunan, mas maganda. Yun po mga ka-farmers. Pinaplano po niya na yun ay kanya sanang i-develop bilang isang subdivision. Sabi ko, mas maganda ka ako kahit mga 2 hektarya, magkaroon ka dyan ng kalamansian tsaka subdivision, okay pa rin. Maganda pa kasi ang lupa naman, wala naman talo dyan. Habang tumatagal po ang panahon, tumataas po ang value po ng lupa. Lalo na kung yan po ay na-develop, ay talagang gaganahan kayo sa presyo. Maganda po ang magiging kitaan dyan. Hindi mo man taniman ng kalamansi, pag yan po ay na-develop ng husto, nagkaroon po ng mga bahayan, magiging residential yan, lalo mas mamahal ang lupa ninyo. Ilang panahon lang, ganon. Medyo mahapdi lang mga katribe po yung ating pong mata dahil meron tayong sore eyes. Kaya pagkagaling natin sa ating trangkaso, yan, sore eyes naman ang ating tali. Ito ang ating kalamansi, pitasin na rin. Pero bago natin pitasin, atin munang lilinisan. Follow up ulit natin ito ng ating herbicide, ang ating ilalim. Pagka nakatanggal na ilalim yung ating damo, ang ganda na niya. Okay, ating bagging. Presyo ng ating kalamansi nanatili po sa 500. Yung iba nagtatanong, kinukuha na doon yung kanilang kalamansi ng 300. Kung halimbawa po yan naman labas na lahat ng upa, pati pakain, pwede na rin. Mapitas nyo na para papalitan ng panibago pong bulaklak. Okay naman yon mga katribya. Dahil yan naman po panahon naman po ng kalamansi, talagang hindi na po gaano mataas po ang presyo ngayon. Hanggang September yan. Pakasipag dahil pa mga maliliit na bunga. Puno ng bunga kalamansi po natin, puno ng biyaya. Sipag lang natin mga katribya ang ating pagtatrabaho. Merong biyaya na darating.
Shoutout natin si Sir Ponce at ang kanyang sambahayan. Yan, kita rin po kami. Ginawa tong ating kalawit. Pati kalamansi nakakawit. Hindi kasi pwedeng pasukin to ng herbicide. Nakakapasok rito ang ating mahiwagang kalawit. Okay, yeah. Damo-damo tayo. Kamay time. Yan, nagmagapang din ito. Yan. Ito, daming bunga. Grabe, mabunga ang kalamansi. Ano mo pipigilan ng pagbubunga niyan? Continuous. Dami bunga, nakayok-yok na. Hanggang sa baba puno ng bunga.
Okay, mga katribya, bukas na po tayo ulit. Ati pong herbicide, follow up po natin yung mga natira natin na hindi po nadali. Spray po natin siya pa para tuloy-tuloy na. Sige po mga katribya po, God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Isa pong magandang araw po sa ating pong lahat. God bless, ingatan lang po tayo. Puso po ngayon naglagnat, saka po ng mga trangkaso, pati na rin po sore eyes. Dali tayo ng ating sore eyes.